buhay at mga kaibigan, we are gathered here para sa ating namahal na si Adelaida Crisostomo. Ang sabi sa Ecclesiastes, kapag ang tao ay namatay, the dust will return to the earth, but the spirit will return to the earth. Kaya, ngayong gabi ay isa-celebrate natin ang buhay ng ating mahal na Mamang Deli. And we welcome you sa gabing ito. Tayo po ay makigalak at makiselebrate sa buhay ng ating Mamang Deli. Sige po, patuloy po nating awitan ang ating Panginoon sapagkat siya po ay mabuti. At naman pong pagsubok ang ating pagdaanan ay nananatili po mabuti ang ating Panginoong Hesus. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapagpapago kung maikukubli maging sa dilim ng gabi. Sandigang matin ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na magkakataon, matunay na katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng isang nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon naman po, idadako tayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Basahin ko lamang po sa Ecclesiastes 3, verse 1. Sabi dito, "There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to scatter stones and a time to gather them. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to search and a time to give up. A time to keep and a time to throw away. A time to tear and a time to mend. A time to be silent and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace." Pagpalain ang salita ng Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dear Heavenly Father, we gather today to celebrate the life of Sister Adelaida, who has gone before us to eternal rest. We pray, O Lord, that you will be with us in this place, comforting us in our grief and strengthening us in our faith through your words. Lord God, may the light of your presence shine upon us, and let your love surround us as we remember Sister Adelaida's life, legacy, and impact on those who knew and loved them.
O Lord God, as we start, may your Holy Spirit guide us until we finish with this service, bringing peace and solace to our hearts. Help us, O Lord God, to find hope and comfort in the promise of eternal life. And may Sister Adelaida's memory inspire us to live with greater faith, love, and purpose. Father God, all these things we ask in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Una po ang aking pakikiisa at pakikidalamhati sa pamilya ko ni Nanay Adelaida Crisostomo na ngayon ay lumisan sa mundong ito. Ganun pa man, payagan po ninyo ako na magbahagi ng mga talata sa Biblia upang lubos po natin maunawaan kung bakit ang tao ay umahantong sa kamatayan. Sabi po sa Filipos chapter 1 verse 21, si Apostol Pablo po ang nagsasalita po dito. Ang sabi, sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay, at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. To die is gain. Pakinabang ang kamatayan. Alam po ba ninyo, sa bawat segundo ay may 3 tao na pumapanaw o lumilisan dito po sa mundong ibabaw. Kaya gamit po ang siyensya, pinipilit po ng tao na pigilan ang kamatayan. So far, we have prolonged life but have never erased death. Hindi talaga mapipigilan ang kamatayan. Nandyan ang mga gamot at aparatong medikal na kahit po papaano ay nagpapahaba ng buhay. Pero tanggapin man po natin o hindi, hindi pa po tayo nagtatagumpay sa pagpigil sa Ang kamatayan ay nakakatakot na katotohanan. Sa iba, ito ay pagkalugi. Ito ay nagre-resulta sa pagkawala ng mahal sa buhay o ng isang kaibigan. Ang kamatayan po ay karaniwang tinatanggap ng marami bilang isang trahedya. Ito po ay masakit na katotohanan na karanasan sa ating pong mga buhay dahil sa pagkawala ng ating pong mga mahal sa buhay, pagkawala ng isang tao o pagpanaw ng mahal natin po sa buhay. Pero po, sa ating binasang talata mula sa Biblia, ang kamatayan ay ayon kay Apostol Pablo ay isang pakinabang at hindi isang pagkalugi o isang kawalan. Marahil po, ito ay isang malaking palaisipan para sa bawat isa po sa atin. Kaya po, nais ko po kayong anyayahang maggulay po tayo sa salita ng Diyos at samahan nawa tayo ng Espiritong Banal upang mabusog ang ating po mga kaluluwa. Paano po magiging pakinabang ang kamatayan? Una, pakinabang ang kamatayan para sa mga tunay na sumasampalataya na sa ating Panginoong Hesus. Nangako po ang ating Panginoong Hesus ng ganito, sino mang sasampalataya sa akin, bagamat mamamatay, siya ay muling mabubuhay at hindi mamamatay kailanman. Here is a promise that will never miss. Ang tinutukoy po dito refers to an individual, hindi po ito grupo. Ang ginamit dito, sino mang sasampalataya sa akin, that is future tense, at ang sunod na talata, bagamat mamamatay, ang tinutukoy po dito na mamamatay ay ang ating pong lupang katawan. Lahat pong bagay sa mundo ay mayroong hangganan. Lahat pong bagay sa mundo ay ang Diyos ang siyang lumikha. Maging ang tao, nilikha mula sa alabok, hiningahan at nagkaroon ng hininga at buhay. At sunod po na paragraph,
siya ay muling mabubuhay at hindi na mamamatay kailanman. So kailangan po natin maunawaan na ang ating katawan ay mamamatay, ang ating pong katawan ay mabubulok, tayo po ay babalik sa alabo. Anuman ang katayuan natin sa buhay, mayaman man tayo o dukha, lahat ng katawan ay mabubulok at babalik sa alabo kung saan tayo nanggaling. Ngunit ang atin pong kaluluwa ay mananatiling buhay at aakyat sa langit papunta sa tahanan ng ating pong Ama. Dahil po dito, ang kamatayan ay nagsisilbing tulay lamang sa ating pag-uwi sa ating tunay na tahanan doon po sa langit. Pangalawa, ang kamatayan ay pansamantalang pagtulog sa balikat ng Diyos. Sabi po sa unang Korinto 15:51, sabi po dito, pakinggan ninyo ang hiwagang ito. Hindi mamamatay ang lahat, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Tayo po ay nilikha ng Diyos. Mayroong katawan, mayroong kaluluwa at espiritu. Mawawala po ang ating katawan, ngunit matitirang buhay ang kaluluwa na siyang patunay sa hiwagang ito, na lahat tayo ay babaguhin doon sa kabilang buhay. Kaya po, si Nanay Adelaida ay wala na po diyan sa katawan na iyan. The body is subject to decomposition. In other words, mamamatay ang katawang lupa po natin, mabubulok, ngunit ang ating kaluluwa ay mananatiling buhay na uuwi sa tahanan ng Diyos doon po sa langit. Ang kamatayan ay sinasabing pagtulog lamang. Sa marami, ito po ay nakakatakot na pagtulog. Why I say this? Bakit ko po ito sinasabi? Dahil hindi na po ito para kay Nanay Adelaida. Ito po ay para sa bawat isa po sa atin na pinapaalalahanan tayo na ang buhay sa mundong ito para tayo ay mag-isip, no? Upang pag-isipan natin ng bawat isa po sa atin. Huwag po tayong matakot sa kamatayan. Ang kamatayan ay pinaghahandaan para sa anumang oras na umuwi tayo sa Diyos, malulugod ang Ama. Ang kamatayan ay pagtulog sa bisig ng Diyos. Paggising ng isang pumanaw na anak ng Diyos, malalaman na lamang niya na siya ay nasa tahanan na ng Ama doon sa langit. Pangatlo, ang kamatayan ay may tuturing na pag-uwi sa ating permanenteng tahanan. Ang sabi po ng Panginoon sa Juan chapter 15 verse 19b, hindi kayo sa mundong ito. Hindi nga ito ang ating sadyang tirahan, mga kapatid. Tayo ay nilikha ng Diyos para sa langit. At ang kamatayan ang siyang magiging tulay patungo po doon. Ang sabi po ni Apostol Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Para sa Kanya, ang kamatayan ay pagtanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Nabuhay si Pablo para sa Panginoon. Walang nasayang na bahagi ang kanyang buhay mula nang makilala niya ang Panginoong Hesus. Ang ating pong pananampalataya sa Diyos ay nag-aanyaya sa atin upang tingnan natin ang kakaibang pananaw ng kamatayan. Ang kamatayan ay hindi dapat po kinatatakutan dahil ito ay pansamantalang pagtulog upang tayo ay magising sa isang buhay kasama ang Diyos doon sa langit. Ito ay pamamahinga natin
sa mga pasanin dito po sa mundong ibabaw. Pamamahinga natin sa mga pasanin sa lahat ng unos ng buhay. Pamamahinga sa lahat ng nangyayari sa ating pong mga buhay. Hindi na tayo araw-araw pang gigising para magtrabaho, para kumita ng pera o ng salapi, kundi upang lumipat tayo doon sa isang lugar na kung saan wala na pong hirap, sa isang lugar na kung saan wala nang sakit, sa isang lugar na kung saan wala na pong pighati at wala nang kasamaang mararanasan. Salamat Panginoon sa gabi ito. Salamat sa buhay ng bawat isa, O Diyos, na patuloy mo, O Diyos, na pinapaunawa sa amin kung ano ang kahulugan ng kamatayan sa amin. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi. Ako nga po pala si Jake, isa sa mga apo ni Mama Deli. Naalala ko po, nung bata pa ako, sinasamahan ko po si Mama Deli bumili ng tinapay sa park. At bigyan din yung mga batang nagugutom. Masakit mang isipin na hindi ko na po ulit makakasama si Mama Deli upang bumili ng tinapay. At nakakalungkot din dahil di na namin makakasama ng ating mga pamilya. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Sen. Apo ako ni Mamang Deli. Bali, ayun, may miss ko siya. Dahil wala na akong mga kwentuhan, mga katawanan. At higit sa lahat, hindi na ako magkakapera. Kasi yung pera niya, binibigyan niya ako patago. Siguro, masabi kong isa ako sa paborito niya. So ngayon, wala na siya. Kaya na magbibigay sa akin ng pera. Pero kung papipiliin ako, pera o yung lola ko, syempre, mas pipiliin kong siya na lang. Kaso, ayun nga, wala na siya. Bali, may miss ko siya at nagpapasalamat din ako sa kanya. Panginoong Diyos, once again, salamat po sa gabing ito. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, yung binigay, Panginoon, sa bawat isa sa atin. Amin po, Diyos, na tinataas, Panginoon, sa iyo ang pamilya po, ang Adelaida Crisostomo, na kung saan, Panginoon, sa gabing ito ay sila nakakaranas, Panginoon, ng pagdadalamhati. O Diyos, sila ay aming pinagkakatiwala, Panginoon, sa iyo. Pagbutin mo ng iyong kamay, Panginoon, ang bawat isa sa kanila. Pagkalooban ng kumport, Panginoon, dahil sila ay naulila, Panginoon, ni Nanay Adelaida. Kaya, O Diyos, ang kanilang nararamdaman, Panginoon, ay pangungulila, Panginoon, sa Kanya. Kaya, O Diyos, nihiling ko, Panginoon, sa iyong makapangyarihang kamay. May ulat mo ang iyong kamay, Panginoon, padako sa kanila. Sila yung kong kalingain, Panginoon, tatapuin at maramdaman nila, Panginoon, yung pag-ibig mo, Diyos. Salamat, Panginoon, maging ang provision mo sa pamilya nila. Kaya amin po, Panginoon, tinatas, Panginoon, sa iyo. Salamat, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po ulit sa ating lahat. Nais ko lamang po magpasalamat sa inyong lahat in behalf po ng Crisostomo family sa inyong malugod na pagsuporta at pakikiramay sa funeral ni Mamang Deli. Gayun din sa lahat ng nagbigay ng bulaklak na naririto sa ating church. Maraming salamat po. Sa mga nagbigay din ng kanilang tulong o abuloy sa funeral ni Mamang Deli, maraming salamat din po. And sa inyo na naririto ngayon na nagpapakita ng kanilang mainit na pagmamahal at pakikiramay sa pagpanaw ng ating Mamang Deli. Maraming salamat po. At nais ko lamang po ipaalam na sa darating na Sabado na po, sa may Heavenly Garden po, dun po natin magaganap yung huling hantungan po ni Mamang Deli. Manggagaling po tayo dito sa church sa oras po ng alas 8 po ng umaga. At muli po, inaanyayahan ko po ang lahat na gustong sama at makiramay sa huling hantungan ng ating Mamang Deli.
Muli po maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi po. Sa dalamhati at sa gabi ko, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Tayo po'y muling tumayo para po sa ating closing prayer. Hallelujah. Dear Heavenly Father, as we conclude this time of remembrance and celebration of Sister Adelaida's life, we offer our gratitude for your presence, O Lord. We thank you for the promises of your word, which brings us hope, comfort, and guidance. We believe that your word is true and trustworthy, and we ask that you would seal its promises in our hearts. May your peace, comfort, and love be with us all. Especially, O Lord, for the bereaved family who are grieving. And may we find strength in our faith and in each other. And Father God, we also pray and thank you for our food we are about to partake. Thank you for the nourishment and sustenance. Bless us as we eat, and may your love be reflected in our lives. We ask all these things in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.